Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kung lalo pong humina, alin niya Mr. Maravillas yung humina, yung kwentong Marites ng 18 mga Marites. Marines, ex-Marines mga kababayan, yung 805 billion pesos daw na mali-malitang pera. Wala sa logic. Physically impossible, sabi po ni Piglakson. Pati sa timeline, mga kababayan, kapag sinuri yung kwento ng mga Marites, hindi talaga po uubra. Sila lang na mga DDS yung naniniwala. Naglatag po ng basic math si Ping Lacson doon sa Senado. Isang anggulo mga kababayan silipin, imposible. At may balita tayo ngayon na sabi, parang gusto nang umatras yung mga Marites. Napasubo siguro kasi baka may offer. Inoferan siguro po ng medyo malaki-laki kaya nagpa-press con. Yan sabi ni Pingo. Matt versus Maletas, Ping Lacson says 800 billion cash delivery story of 18 ex-Marines defies logistics. Malinaw mga kababayan yung naging paliwanag ni Ping Lacson. So sa batas mga kababayan, yung mga testimony niyan, hindi siya nasusukat sa lakas ng paratang, kundi po sa tibay ng ebidensya. Ito pong kaso ng di umano'y yung kwento ng di umano'y 805 billion pesos nakasaran. Ang problema nila mga kababayan, hindi lang kakulangan sa prueba. Mas mabigat pa doon sa logic lang. Bumabagsak na sa logic mga kababayan. So habang sinusuri po yung kanilang aligasyon mula po sa background, sa timeline, logistics, physical feasibility ng pera, unti-unti pong lumalabas ang isang konklusyon. Hindi po ito mukhang whistleblowing, mas mukhang narrative na hindi po kinaya ng realidad, malayo sa reality. Kwentong pantasya lang. Marami ka naman na Mr. Maravilla. Tingnan natin, mga kababayan, yung kwento nila. Yung kanilang aligasyon nung press con. Yung unang press con, February 24, na sabi sila yung mga bagmen na nag-deliver ng bilyon-bilyon pesong cash sa iba't ibang mga opisyal ng gobyerno mula 2022 hanggang 2024. Pero sabi ni Ping Lacson nang suriin nila, kahit araw-araw anyan yung delivery, ang 805 billion pesos, hindi kakayanin in 2 years. 2.4 years ang kailangan para ma-deliver nila yun. Magbibilang pa eh. So kabilang mga kababayan, yung kanilang mga pinaratangan as usual, yung ating Pangulong Bongbong, si Martin Romualdez, dinamay pa pati yung ICC. Sa unang tingin, mukhang explosive. Pero mga kababayan, sa batas, may isang simpleng prinsipyo. Ang isang extraordinary allegations, kailangan po ng extraordinary din na ebidensya. At doon mga kababayan, nagsimulang magkabutas-butas. Nagkabutas-butas yung kwento ng mga Marites. Sabi ng DOJ, canard at posibleng destabilization ito. Malinaw po, distab again. Gatungan yung tao para mag-alsa sa plano nilang kudita. Canard niya, sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, na ang ibig sabihin po, gawa-gawa lang na kwento na sadyang pinakalat. So ang mas mabigat na punto po ng DOJ, dating DOJ pala, si Boyeng Ombudsman ang layunin niya nito, sabi sa kanyang interview, sa programa niya doon sa DZRH, ay lumika ng tinatawag na political tipping point para magdulot niya ng destabilization. So ang mekanismo, maglabas ng sensational na paratang tulad ng kanilang ginawa, nagpa-press con sa Club Filipino pati po, yung piniling venue, symbolic siya. At tinaon mga kababayan, a day before the EDSA People Power, February 24, lumika ng public outrage, mag-trigger po ng political chaos para udyukan siguro yung ilang elemento ng militar na mga active, wala man pong makumbinsi. Kasi nga po, malayo ang kwento.
Ang mga pumapatol po, yung mga retired. At kahapon nandun si Espiron kasama sa pangalawang press con. Wala pa rin pumatol. So kung totoo po itong ating theory, at theory ng ilang mga observers, hindi lang po ito fake story, pagpakalat ng fake news. So isa po siyang political sabotage. Ngayon, nagbabala na yung ating mga authorities, kaya nagsasagawa ngayon ng investigation yung NBI. Posible sila maharap sa perjury case. Patong-patong na kaso ang kakaharapin nila at sa kapagpakalat ng fake news. Ang dahilan po nito, kapansin-pansin umano, ang tila magkakapareho at scripted na affidavit. Kasi po sa batas, sabi po ni Boying Rimulya, importante niya yung independent personal knowledge. Ito lang na magkakasama sila niya. Imposible magkakasama sila buong araw, sabay-sabay, mga kababayan na nag-execute ng affidavit. Kasi po, kung pare-pareho yung wording at narrative, talagang makaduda. Ang tawag dyan, mga kababayan, constructive narrative. May direktor talaga. Joint affidavit po. Gumamit yung 18 ex-marines ng joint affidavit. Sa legal reasoning, mga kababayan, problematic siya. Bakit? Kasi po, sa ilalim ng rules of evidence, paliwanag ni Boying, ang isa pong testigo ay dapat nagpapahayag lamang ng kanyang personal knowledge. So ngayon, isipin po natin, kung ang 18 pong tao nagsasabing sila yung nagdi-deliver po ng pera o nag-deliver ng pera sa iba't ibang mga lugar, sa iba-ibang pizza, sa iba't ibang mga tao, paano sila eksaktong nagkaroon ng personal eksaktong pari-parihong personal knowledge? Doon pa lang po problematic na 18 tao, magkakasama sila all the time. Imposible yan, sabi ni Boying Rimulya. Hindi niya pwede ng 18 tao, pari-parihan niya ang memorya sa magkakaibang operasyon. Tama pa. Tapos nang i-check yung ibang mga members po, hindi pala Marines yung iba. Sablay, yung 4 daw, hindi kailanman naging member ng Philippine Navy o Philippine Marines. So kung ang kanilang identity bilang mga dating mga ex-Marines, bagmen, ang pundasyon ng credibility, at lumabas ang ilan hindi naman pala Marines. Ang tanong ngayon, mga kababayan, ano na ang basya ng kanilang credibility? Di ba nasira agad? May butas agad, mga kababayan, dun pa lang sa identity. May problema na. At lalong bumigat yung problema nang madiskobring may mga criminal records. Yung iba sabit sa mga kasong murder. Mga na-dismiss, mga kababayan, sa serbisyo, naiwol, may seryoso pong mga disciplinary violations. At sabi ni Ombudsman Rimulya, na-discover nila 6 sa 18 mga ex-Marines in bribery expose are facing murder raps. Yan sabi dito. Are no longer in active service, 6 were charged with murder. At ngayon, sabi ni Montolfo, yan ang post ngayon ni Montolfo, Ramon Tolfo, 43 minutes ago, kung kahapon ay may 10 lang mula sa 18, na nagpakilalang mga dating kasapi ng Philippine Marines ang dumalo sa press con. Ngayong araw ay wala ni isa sa kanilang sumipot sa dapat sanay parangal na igagawad sa kanila. Sabi ni United People's Initiative UPI Secretary General Captain Ray Valeros, retired, nagtago na raw ang nasabing mga Marines dahil sa banta sa kanilang buhay. Pero sinabi naman ng aking Tweety Bird na umatras na ang nasabing mga nagpakilalang Marines dahil napagtanto nila ang lalim ng problemang kanilang pinasok. Bukod dito ay nabisto rin na hindi talaga mga naging kasapi ng Philippine Marines
ang ilan sa kanila. Samantalang marami rin sa grupo ang nahaharap sa iba't ibang kaso, kaya sila ay dishonorably discharged sa serbisyo. Isa lang sa dalawa ang maaring dahilan sa di nila pagdado, kulang yung binayad sa kanila o polpol yung abogado nila na si Libito Baligod ayon sa aking Tweety Bird. Tapos, baka kasi ginunting yung yung talent fee, yung expected na pag-aatian nila, baka tinabasa ng malaki. Magnanya, lokohan to. Atras na lang niya. Ayun, hindi na nagpakita. Sabi ko sa inyo. So sa korte, mga kababayan, hindi automatikong nawawalan ng karapatan ang karapatang magsalita ang isang taong may kaso. Pero po, sa credibility assessment, malaking factor po ito. Kasi po ang testimony, sinusukat po sa dalawang bagay. Karakter, saka consistency sa kanilang mga sinasabi. Nagpa-presume ka po. Hindi magkasundo yung mga statements nila. Yung naunang press con, may mga iba nang sinasabi sa pangalawang press con. At nabawasan na rin. Yung 18 naging 10, ngayon wala na pong nagpakita. So dito mga kababayan, may parehong problema. Illogical narrative. So sabi po ni Ping Lacson, yung kwento nitong mga sinasabing ex-marine, maraming botasan niya sa timeline, saka sa logistics. Ang kanyang description, pantasya. Nagpapantasya lang. Baga nagpapantasyang magka-pera. Kaya gumawa ng kwento, pumayag sa script na may dineliver silang 805 billion pesos daw na kwarta, mali-maliit ang kwarta. So kung hindi ito pwedeng mangyari sa totoong buhay, hindi po siya ebidensya, kundi fiksyon. At saka, mga kababayan, nadawit pa yung mga taong imposibleng madawit. Lalo na po si Laila de Lima, isa sa mga pinangalanan po. Ang problema, sa mga pizza po na sinasabi ng mga testigo na nagsagawa sila ng delivery, nakakulong pa si de Lima sa custodial center. So, nag-deliver doon. At bakit magdi-deliver doon? So, ang ibig sabihin po, imposibleng nangyari yung delivery base sa kanilang kwento. Kaya tinawag po ni de Lima itong cheap demolition job niya. So, sa batas, ang isang aligasyon na may imposibleng timeline, agad pong bumabagsak yung credibility bumabagsak po sa credibility test. Isa pa si Tito Sen, dinawit pati si Tito Sen, nag-deliver daw silang 5 maleta. Sabi ni Tito Sen, wala pa niya ako sa Senado noon. Tumakbo ako niya uli na maging senador 2025. Kasi diba si Tito Sen, mga kababayan, na mahinga muna matapos na matalo noong 2022 Vice Presidential Election. Kaya tumakbo siya sa alyansa 2025, balik sa Senado. So paano siya tumanggap ng delivery? Kaya mga kababayan, malamang di naman pagkita itong mga senado, mga alleged ex-marine, lalo't pat may sinasabing hindi na kumpleto yung bayad. May gumunting siguro po. So sa legal reasoning, mga kababayan, timeline na mismatch equals credibility collapse. Ganun lang yon, mga kababayan. Punta tayo kay Trillanes. Talagang napikon si Trillanes ng akusahan na tumanggap ng 2 million US dollars na bribe. Kaya nag-file po ng perjury case, cyber libel, laban po kay Atty. Baligod, Mike Defensor, saka dito sa 18 ex-marines. Ngayon, ang pinakamalaking botas, yung scientific impossibility ng 805 billion.
So dito tuluyang bumigay yung kanilang narrative. Hindi dahil sa politika, kundi dahil sa math. Mathematically impossible. Hindi lang sa math, physics at logistics. Una yung bigat, mga kababayan, ng 805 billion pesos. Ang 1 million pesos kasi, mga kababayan, na tigwa 1,000 peso bill, tumitimbang siya ng 1 kilo. So kung ganon, mga kababayan, yung 805 billion equals 805,000 kilos. So ibig sabihin, 805 metric tons ng pera. So para ma-visualize natin ito, mas mabigat pa ito sa daan-daang sasakyan. Ang volume ng pera, ang 805 billion ay nangangailangan ng 805 million pieces ng 1,000 peso bills. So halos ito ay 20% ng kabuuang perang nasa sirkulasyon sa Pilipinas. So ito yung naging presentation po ni Ping Lacson. So ang tanong, mga kababayan, kung ganitong kalaking volume ng perang umiikot, kasya, paano ito hindi napansin ng banking system, ng AMLAC, at kahit ng Bangko Sentral? Di ba? So sa bilang naman po ng maleta, kung ang isang malaking maleta ay kasya ang 50 million pesos, kakailanganin niya ng 16,100 maleta. So ito ay parang moving warehouse ng pera. Yung daily delivery na requirement, kung ang 805 billion pesos ay na-deliver sa loob ng 3 taon, 1,095 days, kailangang maglabas ng 735 million kada araw. At dapat araw-araw may delivery. Lunes hanggang Linggo, walang mintis dapat sa loob ng ng 3 taon. Yun na lang ginagawa nila, mag-deliver. May ganong kwento, mga kababayan. Kaya sabi ni Ping Lacson, yung 805 billion cash delivery niya story of 8 ex-Marines defies logistics. Kaya ayaw niyang patulan po yung investigasyon. Uto-uto lang, mga kababayan, mangmang ang maniniwala sa kwento nila. So ngayon, with that, collapse of credibility. Ang tanong ay, hindi na kung malaki yung paratang. Ang tanong, may natitira pa bang credibility yung kwento ng mga alleged ex-Marines? So ang real issue sa ngayon, mga kababayan, sa demokrasya kasi, mahalaga ang whistleblowers. Pero po, mas mahalaga ang katotohanan. Kapag kasi ang aligasyon walang matibay na ebidensya, punong-puno ng factual inconsistencies, bagsak sa basic logic, hindi po yan accountability ang hanap. Ang purpose niyan ay disinformation, paninira. At sa huli, mga kababayan, ang pinakang biktima sa ganitong uri ng taktika, hindi lang po yung mga taong kanilang dinawit, kundi yung tiwala ng publiko sa mga totoong whistleblowers. Magdududa na palagi. So kapag ang kwento ay hindi na kayang buhatin ng ebidensya, logic saka reality, kahit gaano po kalakas ng paratang, ang babagsak hindi po yung inaakusahan, kundi yung mismong testimonya. Tama po, mga kababayan? Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.